Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Kaugnay po sa pagkakaaresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong po ng maraming Pilipino, ano po ang dapat nating gawin? Ano ba ang mga susunod na hakbang na maaari nating gawin? Bago natin yan sagutin mga kaibigan, ay pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang napansin natin at bakit nga ba humantong sa ganito ang sitwasyon. Okay? So, nag-ugat ang mga nangyayari ngayon dahil sa pagkakatuklas sa anomalya, no? Sa General Appropriations Act of 2025. Sa tuwing nagkakaroon po ng oral arguments ang Korte Suprema, ay may mga bagay tayong natutuklasan, nalalaman. Mga anomalya, mga krimen na ginawa sa 2025 national budget. Humantong ito sa mga obvious na mga, alam nyo na, no? Mga krimen. Dahil ilan sa mga inimbitahang resource person upang ipagtanggol ang 2025 national budget ay hindi makasagot. Si Lim Siaco ay nagkanda bulol-bulol. Si Douglas Malilin, na kasalukuyang commissioner ng Commission on Audit, ay itinalaga rin bilang temporary staff or employee of PhilHealth noong February 10, 2025 upang gumawa ng paraan at malusutan ang ginawang pambabasura sa kung ano po ang sinasabi ng ating saligang batas kaugnay po sa pondo ng PhilHealth. So nakita po ito, napansin po ito ni Honorable Justice Kagiwa that there is a conflict of interest when they sent Mr. Malilin sa Korte Suprema. Dahil hindi po pwedeng maging resource person ang kasalukuyang COA commissioner and at the same time ay empleyado rin po ng PhilHealth. There is a conflict of interest. At ang pinakamatindi rito mga kaibigan, maging ang tumatayong abogado ng gobyerno ay hindi masagot ang mga katanungan ng mga hukom. Si Solicitor General Menardo Guevara. Dahil nga sa mga nalalaman at natutuklasan natin kaugnay sa maanomalyang mga bagay na ginawa sa 2025 national budget ay hindi na po nakayanan ng Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno. Kaya humiling po siya sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni na Attorney Vic Rodriguez. No? At sinabing walang merito, no? Walang merito ang petisyon ni na Attorney Vic Rodriguez. Wala raw saysay dahil wala raw mali, wala raw krimen na nangyari sa 2025 General Appropriations Act. At ang focus po kasi ng maraming Pilipino ngayon ay nasa oral arguments, no? Wala po sa mga gobyerno o sa mga kandidato. Most of us are watching, listening to the oral arguments of the Supreme Court. And kasabay po niyan ay bawat araw parami ng parami ang mga naniniwala, parami ng parami ang mga nagigising sa katotohanan. Kaya patuloy na lumalakas ang mga kandidato, no?
ng PDP Laban. Alright? Ito po yung mga kandidatong ini-endorso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga sa napakalakas po ng mga Duterte, malakas din ang talaga namang sigaw ng maraming Pilipino na tulungan si Vice President Sara Duterte para sa taong 2028. So, wala na pong choice ang mga gobyerno, no, ang gobyernong ito, kundi ang gawin ang nakita natin. Alright? So, ano po yung mga ginawa nilang mga bagay? Itong si COMELEC Commissioner George Garcia ay mayroon di umanong natanggap na fake news na di umano ay nasa Hong Kong nga si former President Duterte with the Vice President including the candidates, at sinasabi na nakatanggap daw siya ng balita that there is a vote buying na nangyayari o nagaganap sa Hong Kong. And kailangan niyang i-confirm. Pero hindi po ito kinagat ng taong bayan. No one is believing with the commissioner ng COMELEC. And so, walang nangyari. The second is that yesterday, kitang-kita ang batalyon ng mga kapulisan na nagpunta sa Davao City. Inalarma po nila. Ibig sabihin, kumuha sila ng atensyon. Kumuha sila ng atensyon para yung mga tao ay magtaka. At kumbaga mabaling doon sa pagpunta ng mga otoridad sa Davao City International Airport. So syempre, akala naman nila ay kakagatin ito ng taong bayan. Pero hindi pa rin. And so, inimbitahan po, ito po ang analysis ko. Inimbitahan po ng TRICOM ang mga DDS vloggers. But the DDS vloggers ay hindi po pinaunlakan ang imbitasyon ng TRICOM. Sa kadahilanang naniniwala ang mga vloggers na ito na hindi ito o hindi gagawin ng TRICOM ang sinasabi nitong purpose o layunin. Magbalangkas ng batas kung paano i-regulate ang social media. Yan po ang laging sinasabi ni Congressman Ace Barbers. But ang nakikita po kasi natin, hindi ganyan yung internal nilang balak. Ang gagawin po nila, iimbitahan ang mga DDS vloggers at tatanungin. And if they don't like the answers, ipapasight in contempt. At pag na-cite in contempt, tatahimik ang mga DDS vloggers. Siyempre, nakakulong. So, matalino po ang mga DDS vloggers. They went to Supreme Court. No? They went to Supreme Court. And so, galit na galit si Congressman. No, galit na galit si Congressman. So sabi niya, paano kami makakagawa? Ito po yung naiisip ko, no? Ito po yung naiisip ko lamang. Paano kami makakagawa ng mga batas kung paano i-regulate ang pagkalat ng fake news kung ang mga inimbitahan namin ay hindi nagpapaunlak sa aming imbitasyon? Sige, bahala kayo. Kung ayaw nyo kaming paunlakan, di go ahead. Bahala kayo. And ito po ang nangyari.
When I check the website of the ICC, there's no warrant of arrest for the former President Rodrigo Roa Duterte. Chinek ko po, wala po doon. The second is, chinek ko rin po ang Interpol. And again, wala rin po. So that means to say, these are fake news and information. Alright? So, dahil ito po ay fake and information, ang nasa isip ko, ang magiging palusot ng TRICOM o ng Congress is that, ayan, hinuli na si Duterte. No, dahil hindi nyo kami binigyan ng pagkakataon na masawata ang pagkalat ng fake news, wala kami ngayong basihan para malaman kung yung arrest warrant against the former President Rodrigo Roa Duterte is real or fake news. So bahala kayo dyan. Hindi namin kayo tutulungan. Kung fake news yan, we don't care because you don't care. Yan po ang naiisip kong gagawin nilang palusot. No? Yan po yung naiisip kong ganyan yung palusot nila. Kasi nga, inimbitahan nila yung mga DDS vloggers, hindi po nagpa-unlock dahil nga, alam naman natin na yung intention nila na gumawa magbalangkas ng batas on how to regulate the social media, hindi po yan ang mangyayari sa Kongreso o sa TRICOM. Ang mangyayari po dyan ay masa-cite in contempt itong mga inimbitahang vloggers. Okay? Masa-cite in contempt. And so, ngayon na hinuli nila si former President Rodrigo Roa Duterte, sasabihin ng mga tao, fake news, no? Fake news, no? Sabihin nila fake, sasabihin ng mga DDS vloggers, fake news ang warrant of arrest against the former President Rodrigo Roa Duterte. Ang isasagot nila ngayon, kayo ang dahilan kung bakit hindi kami nakagawa ng batas to stop the proliferation of the fake news. We don't know how to regulate the social media, and therefore we can comment as to the validity, reliability of the warrant of arrest. Hindi namin yan alam kung yan ba ay totoo o kung yan ba ay fake news, dahil kayo mismo ang humadlang sa aming plano. Ganyan po ang naiisip kong magiging dahilan nila. Alright? Ngayon, ang tanong ng maraming Pilipino. Kayo na po ang bahalang humusga, guys, no? Kayo po ang bahalang sumuri kung ang aking analysis ay tama, no? Kung ang aking analysis ay tama. Ang ipinapayo ko po, sa kabila ng marahas na pagkakahuli sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, saan ka nakakita, binasahan po siya ng warrant of arrest, pero ang binabasa po ni PNP Torre ay yung message sa kanyang cellphone. Ngayon lang ako nakakita ng warrant of arrest na binabasa ay yung cellphone, yung nakasulat sa cellphone. There is no such documents na pinapadala sa email, pinapadala sa messenger,
o kahit sa anumang online or electronic. Kasi usually po ang mga sabina at iba pang mga katulad na mga ah, every ano po no, ang mga katulad po ng mga dokumento, mga sagot, ganyan. Usually ano po yan, through mail. Through mail po yan. Diyan po napapakinabangan yung Philippine Postal Office. Sinesend po yan sa mga nasasakdal, sinesend din po ang sagot sa mga respondents, sa prosecution, and so on and so forth. Hindi po pwedeng gumamit ng electronic, email, messenger, chat, hindi po pwede. No? So, iyon ay ilan lamang sa mga nakita natin na pagkakamali. Aside from, di ba sinasabi nila, may karapatan kang manahimik kung wala kang abogado, bibigyan ka ng gobyerno ng abogado mo para ipagtanggol ang iyong sarili. But in this case, hindi nila pinapasok ang mga abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte. So he has no any other lawyer para pumalag sa ginagawang ito against the former President Duterte. Ayan, okay? Second, na ano natin dito na napansin, we are no longer part of the ICC. We are no longer a member of the ICC. And ibig sabihin po niyan, ICC has no jurisdiction over the Philippines. Period. Wala na pong kwento, wala na pong usapan. Okay, so ito po ang tanong, ano po ang dapat nating gawin? Bagamat nalulungkot ako sa ginawang ito sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lawakan po ninyo ang inyong puso, ang inyong pag-iisip, mga kaibigan. This is a trap. This is a trap para ideklara ng gobyerno ang martial law. This is a trap para ideklara ng martial law. No, ideklara ang martial law. So, ano po ang dapat natin gawin? Manatili po tayong kalmado. Okay, bagamat sinusuportahan natin ang ating mahal na Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, panatilihin natin ang maging kalmado sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Hindi po natutulog ang Panginoon. Nandyan po, nakasubaybay, nanonood. Alam po natin sa ating sarili. Alam din po yan ng mga otoridad. No? Alam po nila yan. Na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, napakatahimik ng ating bansa. Mababa po ang crime rate. Ang kriminalidad ay talaga namang bumaba. So, ang ginawa po nilang ito kay former President Rodrigo Roa Duterte ay trap po, no? Trap. Para kung nagkaroon po ng commotion, nagwala po ang mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga Duterte, the government have no choice but to declare martial law. No? Kaya nananawagan ako sa mga nanonood sa videong ito, maging kalmado po tayo. Maging panatag po tayo. Anyway, the lawyers of the former President Rodrigo Roa Duterte ay napakahuhusay. Alam po natin yan. Alam po natin yan that the Dutertes are doing their very best para sumunod sa ating saligang batas. Alright, mga kaibigan, ang tangi pong maibibigay natin, no? Ang tangi pong maibibigay nating suporta
sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ay ang pagsusubscribe sa mga ganitong video. Hindi lamang po pagsusubscribe, kinakailangan po ninyong mag-voice out. Ano po ang inyong opinion? Ano po ang inyong saloobin kaugnay sa ginawang ito kay former President Rodrigo Roa Duterte? Dahil ang sagot po ninyo, mababasa po yan ng otoridad. Mababasa po yan ng otoridad at maiisip nila at the end of the day, DDS supporters are not violent persons. So, ititigil po nila ang mga ginagawang itong panggigipit. Alright? So don't forget to like, subscribe, and most importantly, share your thoughts. Sabihin po ninyo ang inyong nararamdaman. Are you in favor sa ginagawang ito sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte? Thank you and God bless.